Parang isang malaking sindikato. Bahana yan, alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado? At isang DPWH District Engineer inaresto ng mga pulis sa Taal, Batangas dahil sa tangkang umanong panunuhol. Aba. Ay naku, hindi na ito ang normal na nangyayari sa atin. Isang malaking milagro. Ay naku naman. Magandang hapon po. Magandang araw. Hindi na ito normal. Nagkakaroon na ng mga panunuhol sa mga kinauukulan. Sino ang manunuhol? District Engineer. Sino ang susuhulan? Yan ang abangan ninyo. Abangan natin kung ano yung ibabalita ni kapatid ng munting kaalaman. Delikado. Ang delikado nito, si Senador Dante Marcoleta. Malamang marami ang nakatingin ngayon sa kanya. Mainit ang mata ng mga kinauukulan sa kanya dahil siya po ang chairman sa Blue Ribbon Committee. Ito ang delikado. Kaya sana sa mga kinauukulan ay bigyan siya ng protection sapagkat malaking issue yung kanyang kinakaharap. Alam ng Iglesia ni Cristo na tuwid siya, tuwid. Yung katotohanan yun ang kanyang ipaglalaban. Kung ano yung batas, kung ano yung tama, yun ang kanyang gagawin. Pero unahin muna natin ito. Si kapatid ng munting kaalaman. Ito na, panoorin po ninyo, mayroon siyang exclusive. At isang DPWH District Engineer inaresto ng mga pulis sa Taal, Batangas dahil sa tangkang umanong panunuhol ng 3.1 million kay Batangas First District Representative Leandro Leviste, Bayan Mike Macalalan. Sa Batangas ng PIO, nako po, ito po siya sabi ko, milyon pera po, ipinamumudmud po at susuhulan po. At marami pa mo nagsasabi, kung sa maliit na opisyal ay nanunuhol sila, dahil niya sila ay nagkakantaranta na, hindi na malaman kasi susuot dahil hindi sila makakalabas sa Pilipinas once na mapatunayan at mabuo ang investigasyon ni Senator Dante Marcoleta, hindi kayo palalabasin ng bansa. Ha? Sabihin ko sa inyo, mabubulo kayo sa kulungan. Ito, breaking news. Breaking news, naglabas po. Nandali na, ayusin ko lang to. Ayan. Breaking news, maglalabas ng preventive suspension bukas Agosto 26 si DPWH Secretary Manuel Bonoan labang kay DPWH Batangas First District Engineer Abelardo Carlo matapos umanong tangkain na suhulan si Batangas First District Representative Leonardo Leviste ng 360 million. Wow, grabe! Ba't kayo na 3.1 lang? Ngayon 360 million. Grabe ang laki. Saan nyo kukunin tong 360 million panuho lang? Take note ha, panuho lang to. Saan nyo kinuha tong perang ito? What if pa kaya kung magbigay sila? Panuho lang to ha. Ganyan na ba kadesperado ang mga tao ngayon? Dahil nahuhuli na sila na unti-unti na lalantad yung kanilang mga pinagkagawang mga kalukuhan. Lalo naman nilang itinidiin yung kanilang mga sarili. Gumagawa sila ng paraan kasi nga hindi sila makalabas Pipigilan sila para kung may plano man silang tumakas ng ibang bansa, wala silang usot. Ang paraan nila ngayon, yan, yung panunuhol. Grabe, mahigit 300 million mahigit yung saan galing yung pera? Saan galing yung pera ngayon na pangsuhol? Bakit magbibigay ng suhol? Ano ang dahilan? Kaya hindi po basta-basta itong problemang ito na kinakaharap ng ating bansa, yung flood control. Napakalaking problema. Bilyon. Ilang tao ang nakinabang sa mga yan. Ang apektado,
yung mga nababahang lugar, yung mga sinasalantan ng konting ulan lang, baha na agad, lalo na sa Bulacan. Mahiya naman kayo, tama yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kulang na lang sabihin niyo yan, ang kakapal ng mukha ninyo. Sino-sino kaya yung mga tao nyo? Yun ang iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya subalit marami ang nagdududa na mawawalang lang daw ng saysay. May mga nag-iisip siguro na masusukulan, baka biglang mawala, baka ningas-pugon lang, o baka malipat sa ibang issue, mawawala na yung bilyon-bilyon na nasira. Abangan natin sa mga susunod na hearing sa Senado, sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senador Dante Marcolita. Sana po, Mr. President Bongbong Marcos, nakikiusap po kami na bigyan siya ng protection laban sa masasamang mga elemento ang Senador Dante Marcolita, sapagkat alam namin na siya ay nasa tama. Sana ay walang masamang mangyari sa kanya para yung gusto niyang ipakita, sapagkat ang pinaglalaban niya dito ay katotohanan para sa bayan, para sa mamamayan, hindi para sa kanya. And sabi nga niya, hindi ito propaganda, hindi ito pagpapasikat na kagaya ng iniisip ng iba dyan na paepal lang daw. Yun ang sabi ni Ben Tulfo. Yung ilang mga senador daw ay paepal lang daw. Wala daw mapupuntahan. Tinanong din iyon ni Ted Filon kay Senador Lacson, pero hindi nasagot. Walang naisagot si Lacson na tamang sagot. Si Senador Dante Marcolita lamang ang nakapagbigay ng tamang sagot sa tanong na yan, sapagkat maraming umaasa ngayon na unti-unti magbibigyan ng lunas yung problema ito ng ating bansa, sapagkat meron ipinakita na umabot na sa Metro Manila, sa tawag nito, doon sa may gate ng Senado, yung bakod, yung gate, umabot doon ng baha. Yung ng City Hall sa Manila, binaha. Ito po, pakinggan po ninyo, panoorin, umabot hanggang sa Senado. Pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Ayan, Oh. loob yan. Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, Jen. Opo. Ako, pagka ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Parang ikaw na ang nandyan eh. Mhm. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Aha. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Parang siguro hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Opo, Yung oo. baha eh. Pero gusto niyang ipakita, May mensahe sen, no? ito po talaga. At pag hindi po nyo inayos yan, ngayon po nakikita nyo hanggang tuhod lang. Oo. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Ako. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat yan. Totoo kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Medyo mababa. Sa loob mismo ng City Hall, inabot ng baha yung Manila, City Hall ng Manila. At ayon sa balita sa Net25, hanggang doon sa may gate ng Senado. Ano ba yan? At kamakailan lamang, kahapon ba yun o nung nakarang araw, nag-inspeksyon ulit si President Bongbong Marcos doon sa Baguio kasama si Mayor Ben Magalong.
na naman yung nakita doon. Ano ba yan? Ay, naku po. Kaya yung mga issue na yan na tinututukan ng Senate Blue Ribbon Committee, parang isang malaking sindikato na marami ang tatamaan, maraming mga politiko, maraming kontraktor. Yan, malaking sindikato. Kaya sa aking palagay, pinag-iinitan na si Senador Rodante Marcoleta. Huwag naman sana ipahintulot ng Ama. Alam ng Panginoong Diyos kung ano ang layunin ni Senador Rodante Marcoleta, bakit tumakbo siya bilang senador. Binasbasan siya ng pamamahala, pinahintulot na maging senador ng Pilipinas. Kaya sana magtagumpay ang laban ni Senador Rodante Marcoleta para sa flood control issue.